Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa buong mundo, ako po ang inyong kaibigan, Willie Spirito, ng inyong programang For Your Information. So before we start, let us pray. Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we meet. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat, Hanilet Piñas Cosas ng Canada, sa buong mundo. Huwag niyong kakaligtaan. Maring Lina Reyes ng anong tawag mo dito? New Jersey. Ang aking pinakamamahal, si Maureen Advincula Espiritu. Sa inyong lahat, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating pong mga cellphone, mga kaibigan. Ilagay natin sa ating mga walls, na may programang For Your Information. At naandun ho si Willie Spirito. At baybay na, malaman nila yung mga binabaybay natin mga issues for yung mga hot issues. Ngayong umaga medyo mukha kong pagod, dahil marami tayong ginawa kahapon, marami tayong ginawa at medyo naging hectic yung ating schedule. Pero supposedly hindi ako magbo-broadcast today. Pero naka-idlip ako kanina at palagay ko kayang-kaya naman. Kaya pagsisilbihan ko kayong lahat. Lumalabas na po yung aking mga highlights. At bayaan nyo, mga ilang araw lang, gwapo na naman ako. Ang gusto ko sana talakayin natin ngayon, mga kaibigan, itong walang humpay na COVID-19 pandemic at itong Delta virus. Napun ako sa lahat ng mga channels. Nakakabaliw, nakaka-torture. Wala ka nang makita kung hindi more on COVID pandemic issues. Itong Delta variants. At meron pang isang mahalagang nakita ko sa balita na pinagtatalunan yung PTCR test, yung kapatid ng swab test. Nagtatalo ang maraming doktor dito sa mga resulta ng mga test. Magandang umaga, Edita Antilihaw. Stay safe and healthy, sir. God bless you. Thank you so much, Edita. Sa inyong lahat. Kay Vicky, magandang umaga. Kay Lina, good AM. Pare ko'y birthday ng inaanak mo ngayon. Pakibati naman. Marilyn de la Peña. Alam mo ninyo si Marilyn de la Peña? Napakagandang bata nito. Nung inaanak ko yan, naku Diyos Mariosep, akalain ko bang maging successful ang kanyang buhay. Ganun ho ang buhay ng tao, parang gulong. Ngayon nasa taas ka, bukas nasa baba ka. Good morning, Allen Abogado Montenegro. Ganun ang buhay. Imagine mo, napakagandang bata. Tapos magkakaanak ng napakatalinong bata. Napakaswerte ng batang ito. At nagkaroon siya ng lola na kagaya netong kumare ko. Kumare ko. mahal kong hindi lang kamag-anak ang pagkaturing natin dito. Dito sa ina
nitong birthday celebrant natin na si Marlene de la Peña. Ano, eh, magaling magpalaki kasi itong si Lina Reyes. Ha? Kung nakikinig din si Jun Maceda, good morning, sana napapakinggan niya. Sunny, good morning sa inyong lahat. Pag-usapan natin itong tinatawag na COVID pandemic. Kasi nagtatalo ho ang mga doktor Gusto kong mapakinggan ninyo para malaman natin bakit ko pinag-interesan itong usapin na ito. Ano ho? Ito ho yun. At Jose Oclaret, ibinunyag nila na maling-mali umano ang ginagawang RT-PCR test ng Department of Health sa pangunguna ni Francisco Duque. Ayon pa sa kanila, kaya tumataas ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa dahil sa maling pamamaraan na ginagawa ng mga doktor at ospital. Isiniwalat din ng dalawang doktor na kahit simpleng ubo at sipon lamang ang nararamdaman ng isang tao ay nagpupositibo ito sa COVID-19 gamit ang RT-PCR test. Nanawagan sila na dapat itigil muna ang kalokohan na ito at magsimula sa umpisa para wala ng ganitong malawakang kamaliang nangyayari sa ating bansa. Aminado din ang mga doktor na mahirap ihinto ang RT-PCR test dahil malaking negosyo ito at malalaking tao ang mapapangga. Narito ang pagbubunyag ng mga doktor, ating tunghayan. Gusto ko lang mag-express ng opinion ko, no? Kasi ang sa tingin ko yung problema natin yung paano natin trinato yung RT-PCR Nung nilabas yung RT-PCR, actually, paano natin, actually useful yun pero not as much as we treat it, how we treat it now. Kasi, dapat yan kasi, sabi nga ng mga dalubhasa sa mga nababasa kong researches, hindi mo dapat i-rely lang sa PCR test ang diagnosis mo. Unfortunately, pag nag-positive ka, diagnosis mo na kaagad yun, which is not very accurate. At saka hindi naman practical masyado yan. Bakit? Kasi yung RT-PCR test na yan, sinet up nila sa mataas na cycle. Ibig sabihin, masyado siyang sensitibo at marami siya talagang false positive. Sabi ng mga studies, scientific studies, dapat yan, ang usefulness ng RT-PCR, ginagamit yan in correlation with all the rest of the clinical parameters. Ibig sabihin, kung positive ka at may pneumonia ka, SARS yun. Kasi yung typical na, yung tinatawag ng ground glass na opacity sa CT scan, isang malaking, tapos SARS to Alam niyo yung SARS? Yung SARS is Severe Acute Respiratory Syndrome. Severe. Ano ngayon yung asymptomatic? Na, pwedeng SARS yun, siguro hindi pa nagde-develop. Pero kung ikaw asymptomatic ka at hanggang asymptomatic ka lang, hindi ka naging severe, paano ka naging SARS-CoV-2? Samantalang severe acute Doon ka nga severe sa acute. yung may sakit na walang symptoms. Yun, paano ka naging samantalang severe acute respiratory syndrome yan So kung ikaw positive ka at naging severe respiratory syndrome ka, malubha ka, nandun ka, meron kang typical pneumonia case. Ayan po ang ilang bahagi tong RT-PCR test mukhang maraming dapat pag-usapan at gusto ko sana mga kaibigan liwanagin ito ng ating Department of Health dahil sinasabi sa mga balita 75% 75% ay fully book na, puno na yung mga ICU natin, yung mga hospitals natin. And I'm just wondering, ilan ba ang hospital? Like, for example, Manila, ilan po ang hospital? Ang Pasay, ilan po ang hospital? Ilan po ang hospital sa Mandaluyong? Ilan po ang hospital sa bawat lugar sa buong Pilipinas? Imaginein mo, i-claim na 75%
puno na. 25% na lang, meron tendency na maging mas worse ang Pilipinas sa India noong dumating din po tayo sa pagkakataon na halos pati yung anong tawag mo dito, yung pinagsusunugan ng patay ubos na, wala ka nang mapuntahan, nakapila na yung mga bangkay. At ngayon, ang balitang lumalabas ay Diyos Mariosep, mga kaibigan. Grabe. Then we have another one na kumbaga sa sasakyan road test na daw. I-test na daw po sa Wednesday, September 9. Araw pa yan ni Mama Mary, magkakaroon na tayo ng granular lockdown. Ibig sabihin, hindi na buong Pilipinas, kung saan mayroong mataas na COVID, yun na lang po muna ang itetest. Pero kung titignan natin sa isang banda maganda, sa isang banda nakakatakot, pangit. Danny Santos, good morning. Paring Ray Palma, good morning din. Alam mo ninyo, tayong mga Pilipino dapat maging mapagmasid Dapat maging mapagmansid tayo dito. Katulad lamang ng pagbabudget natin taon-taon kung magkano gugugulin ng bawat departamento. Tapos lumalabas sa balita o sa findings, hindi kasama doon sa yearly budget ng gobyerno yung tinatawag na SRA ng mga nurses. Pag tinamad po itong mga nurses natin, itong mga tinatawag natin na frontliners, at yung iba'y nag-resign ng ibang bansa, iiwanan ho yung ating mga ospital, ano hong mangyayari sa atin? Meron pang, ang isang nakikita kong isang worst scenario na dinidevelop ngayon, yung inaasahan natin ng mga lawmakers at yung inaasahan natin ng mga tagapagsilbi sa ating gobyerno na pangalagaan ang batas at pangalagaan ang karapatan pantao. Mabigat, mga kaibigan. Imagine mo, there is no law na you need to force a person na magpabaksin. Bakit ho ba hindi naniniwala ang ating mga mamamayan sa baksin na isinasagawa ng gobyerno? Hindi ho ba katakataka, kaduda-duda, magpapabaksin ka, but anytime, any moment, pwede ka pa rin magkaroon ng COVID pandemic. Alex Torres, magandang umaga rin sa iyo. Maraming salamat sa pakikipanood mo. Yun ho hindi ho ba maraming mga mamamayan o mas malaki ang bilang ng ayaw magpabaksin. So bakit? Ang nakikita ko dito, hindi lamang ho si Willie Espiritu ang nagtatanong. Hindi rin, dahil sabi nga sa batas, bago mo gamitin ang isang gamot, kailangan magkaroon ng clinical trial. Tapos, ginawa mong testingan yung taong bayan doon sa vaccine. Kasi kung nagpa-inject ka o nagpa-vaccine ka, and at the same time, anytime, pwede ka pa rin magkaroon ng COVID-19, what for na magpa-vaccine ka? Hindi ho ba? Lumabas din sa istatistika na karamihan sa mga namamatay sa COVID, yung mga senior citizen, yung mga nagsitandaan na anytime kukunin na ni Lord dahil overdue na sila. Diba? May kasabihan tayo,
pag na-reach mo yung 70, pag na-reach mo yung 70-year-old, maganda na. Ngayon, kung nakaabot ka ng 75, may bonus ka na. What more kung umabot ka ng 80 to 85 to 90-year-old to 100 or more than 100-year-old. Super bonus na po natin lahat yan. Sino yung magandang yun? Super bonus na ho yun. Ngayon, itong ipinakinig ko sa inyo kanina, yung PCR test, imagine mo, ubo lang, sipon lang, COVID na. Bakit to ganun ang findings ng ating mga nasa gobyerno? Tapos para wala silang kiber na ano mangyayari sa mamamayan, ano mangyayari sa ating ekonomiya, basta sila ang naghahari sa ating pamalaan, tayo ay magiging sunod-sunuran na lang. Bakit ganon? Lahat ho yan, tinatanong natin na gusto natin bigyan ng kapaliwanagan ng Department of Health. Kasama ang ating Kongreso at ang ating Senado. On the part of the Congress, sa ating mga congressman, dapat mahiya tayo sa Diyos. On the part of our Senate, tignan natin, naniniwala ba tayo na meron tayong Diyos? Sa ating Malacanang, sa ating IATF, sa ating mga namamahala ng ating pamalaan. Tayo po ba'y mabubuhay na lamang na ating sabay-sabay tatakutin ang mamamayan at pasusunurin? Ngayon, kung may Senado ka at meron kang Kongreso at meron ka pang Malacanang, bakit napapairal ang isang batas na yung batas na ipinairal ay lumalabag doon sa karapatan ng batas, sa karapatan ng bawat isang mamamayan? Like for example, meron nun napapabalita, inaayunan ng Malacanang, inaayunan ng kung sino man nasa ating gobyerno na pag hindi ka bakunado, hindi ka pwede magpunta sa mall, hindi ka pwedeng pumunta sa restaurant, hindi ka papapasukin kung wala kang vaccine card. Wala naman sa batas to Bakit umiiral to at bakit hindi napipigilan ito? Kaya kayong mga nasa ibang bansa na mga panatikong nanonood ng FYI, nagpapasalamat ako na andyan kayo sa ibang bansa at nakukuha pa ninyo ang mahal ninyo sa buhay. Nadadala ninyo sila dyan sa kung saan man kayong lugar sa mundo. Kung nasa Canada ka, kung nasa New Jersey ka, nasa LA ka, or wherever you are, na nakukuha mo yung mga mahal mo sa buhay. Maraming salamat. Dahil ako, Pilipino, naririmarim ako, nasasaguan ako, kinikilabutan ako Meron kang pamalaan, pinipuwersa yung tao, hindi, di bali kung nagbabaha ang vaccine at lahat nakapagpabaksin ipagbawal mo. Hindi ba? Kung, halimbawa, puno na tayo ng vaccine. Halimbawa, na dumating na lahat yung binibili nilang vaccine na yan. Tapos, majority of the Filipinos na vaccine na, mga 10% na lang siguro ang hindi pa. Pero, hindi mo pa rin pwedeng pairalin yung kung hindi ka vaksinado. Hindi ka pwede magpunta sa mall, hindi ka pwede magpunta sa restaurant. Anong batas yan? Anong Diyos Mariosep, Sabi ni Alex Torres, kung kailan nagkaroon ng vaccine, doon dumami ang cases. Imagine ninyo yan. Sino yung naka-green na magandang yun?
PM ka nga, malaman ko kung nabati na kita. Oh? Bakit? Ayun, si Mamon, nanonood din. Thank you so much. Oh, yun ang bakit kailangan mong pairalin ang batas na wala naman sa batas? Tapos, yung mga mangbabatas mo, pikit bulag, pikit na bulag pa, hindi kumikibo. Tapos makikita mo, yung Malacanang at yung Senado nagbabanggaan. Oh? Parang hinahanap buhay mo ang buhay ng mamamayang Pilipino niyan. Hindi ho ba? Kailan ho ito matatapos? Oh? Kailan ba magbabago yung programa natin na tuwi-tuwi na ang pag-uusapan natin itong COVID pandemic? Hindi ho ba? Kahit ako sukan-sukan na ho ako dito naririmarim nga ako Ha? Torture mga kaibigan. Torture sa bawat mamamayan. Oh, halimbawa, granular. Oh, hindi ba? Kung yung hindi mo pinapasok ng 14 days dahil ikinulob mo yung mga tao doon, iisa lang naman yung merong case na yon na sinasabi mong there is a tendency na magkahawa-hawa. Kung pagbalik nun sa trabaho, hindi na siya tanggapin. The another headache on the part of the government and on the part of the family nung tao, hindi ho ba? Paano natin mamahalin ang ating ekonomiya kung ganun ang patama, mga kaibigan? Imaginein mo, minsan mamamalengke ka, ha? Hindi mo magamit yung mga daanan. May mga binabarikadahan, yung mga palengke. Yung grocery, nagpumipila tao. Bakit to ganon? Good morning, Ibramos. At sabi nga ni Alex, kasi po, nininegosyo po ang test kit na palpak. Malaki po ang puhunan nila diyan. Mga magnanakaw na mamamatay pa ng tao. Yun. Masakit po yun On the part of our president, masakit po napapagbintangan natin siya na siya ang may kagustuhan nito. Pero ganun po ang lumalabas, mga kaibigan Ganun po ang lumalabas. Tapos, ang nakakatakot dito, baka ito pagbo-broadcast ko, sasabihin at palalabasin hindrance to. Hindrance tong Willie Espiritu na to. Nagbabalita to ng mali. Yun ho ang nangyayari, yun ho ang katotohanan. Hindi ho ba katotohanan yung pagbawalan mo ang mamamayan pumunta sa mall, magpunta sa restaurant, at kahit saan, basta wala kang vaccine, hindi ka pwedeng pumasok. Hindi po ba totoo yung sinasabi ko na yon? Kung hindi totoo yun, ikulong na lang ninyo ako o kaya ipapatay na lang ninyo ako. Kasi masama ho yung magbabalita tayo nang walang katotohanan. Ang dapat binabalita natin, yung katotohanan para aware ang tao. Bakit ganun ang nangyayari? Ngayon, pag nasagi mo, yung nasa gobyerno, uuntugin ka, babasagin ka, wawarakin ka sa mga FB, sa ating mga Facebook. Hindi ho ba? May mga kanya-kanya silang mga bayaran Ngayon, on the part of the oppositions, yung mga kalaban ng pamalaan, depende ho yung pinapaniwalaan ko dyan Katulad, for example, totoo man ang sinasabi, halimbawa ni Drilon. Dahil ang pagkakakilala ko kay Drilon parang anay ng lipunan Panahon pa yan ni Cory Aquino. Naandyan na yan sa gobyerno. Dumating na si Duterte, naandyan pa rin yan. Pagka kakampi ang Pangulo, hindi mo makikitang kung may kamalian, hindi mo makitang nag-o-oppose kahit mali. Ganun Paano mo papaniwalaan ng isang tao na meron siyang sariling paninindigan kung ganon? Dapat,
kaibigan mo man yan, kaaway mo man yan, basta nalaman mong mali, mali is mali. Hindi ho ba? Nanonood din sa New Jersey si Coco, si Janine at si Nicole. Magandang umaga rin po sa inyo. Maraming salamat sa panonood ninyo. Yan, ang nakakarimarim nga buksan mo television mo, COVID ang mapapanood mo. Buksan mo ang radyo mo, COVID ang mapapanood mo. Manood ka sa Facebook, ganito rin po. Kailan ho natin tatapusin to? At ang nakakatuwa pa dito, mga kaibigan, may mga projection sila. After 2 weeks, ganito. After a week, ganito, dadami. Alam nila na may nadadami. Daig pa nila si Nostradamus. Nako, Diyos Mariosep, mga kaibigan. Kailan tayo matututo? Gli Ganibo. Good morning po. Maraming salamat. Si Gli na ba yung hinahanap ko na yon? Si Gli. Ganibo. Magandang umaga. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Sana itong COVID na to matunaw na ito, sabi nga nila pandemic nga, hindi lamang ito sa Pilipinas. Pero kung kayo nasa ibang bansa, tingnan ninyo at ikumpara ninyo yung nangyayari dito sa bansang Pilipinas. 75% puno ng mga ospital, ganito ang dapat natin, ganito ang gagawin natin, ganyan, ganito. Tapos, yung dati mong pinagbawalan, papapasukin mo na naman. Pa-shout out, sir, sa Eras Malbar. Yun. Eras Malbar, good morning. Kamusta na kayo dyan? So, yun ho ang yun ho ang mga dapat natin imaginein mo, mga kaibigan. Hindi na matuwa ang mga negosyanteng maliliit Yung mga nasa middle class, hindi na ho sila matuwa Bakit ho kanyo? Halimbawa, restaurant owner ka o maliit na negosyo ka. Sabi ng IATF, bawal to, 10% to, 30% to. Ano bang pakialam ng gobyerno kung malugi yung negosyo? Halimbawa, sinabi mo, bawal to. Di kausapin mo rin yung mga nagpapaupa. Di ba? Para paging parehas tayo sa taong bayan. Di ba? Bawal to. 10% lang ang pwede mong tanggapin na kakain. Halimbawa, sa restaurant. Nauunawaan nyo ba ninyo kung magkano yung upa ng negosyanteng yun? Pwede nyo ba sabihin doon sa may-ari nung inuupahan ng negosyong yun 50% lang o kaya 10% lang ang singilin ninyo dahil hindi kakayanin? Saan na nakawin ng negosyante yun? Maliwanag ho yan sabi dito, 9 AM daw sana daanan na sa baba mga ang problema na hanggang 9:30 tayo, pakisabi na lang na nagbo-broadcast paumanin talaga, ayun ang problema, mga kaibigan. Paano babangon ang isang mamamayan? Tapos sasapit ang Pasko, bago sumapit ang Pasko, na imbis na nag-iipon ang isang pamilya na makapagdaos sila ng Pasko dahil ito'y kaarawan ng ating Panginoon, hindi na nila malaman kung saan sila kukuha ng ibabahagi doon sa Kapaskuhan at pagpapalit ng taon. Dahil wala rin control ang ating Department of Agriculture. Wala ring magawa ang Department of Trade and Industry. Imagine mo, sardinas tataas ng 50 hanggang 75 sentimos.
Kung ikaw ay magbabasura lang, kung ikaw ay isang magbabasura lang, o kaya ay namumulot lamang ng basura, yung 50 centimos mga kaibigan na karagdagan, o yung 75 sentimo bawat lata, malaking bagay ho sa kanila yan eh. Ganun ho yun mga kaibigan. Ganyan po ang mga senador sa Nayan. Pareho lang sila. Isipin nyo kung kailan malapit na eleksyon, tsaka sila umalma sa Pangulo. Yung panahon na 3 years pa lang ang Pangulo na nakaupo, hindi himod tumbong. hindi himod tumbong sila lahat. Wala akong kontrol eh. Katulad yung alam ho ninyo, yung gasol, yung ginagamit natin pagluto sa kalan, tumaas din. Imagine mo isang tangke na dati mong binibili na 700, biglang magiging 890. Wala naman silang power, wala naman silang nagagawa. Hindi nila sasabihin lang naman ng gobyerno. Lack of tauhan kami. Hindi ho namin lahat masusubaybayan at matutugis ang mga nag-overprice. Imagine mo ha, halimbawa, wala ho akong restaurant. Halimbawa, isang restaurant, mga kaibigan, umuupa ng 50 hanggang 100,000. Tapos bigla-bigla ngayong linggo na to ang kuha mo ng gasol 600 o 700. Tapos bukas makalwa makikinita mo na 790 o 890 na. Tapos after 2 weeks, gano'n na naman. Yung gasolina lamang po, mga kaibigan, kung mga 26 na beses ng taon ito, tumaas taas ng taas. Tapos tataas ng piso, 2 piso, bababa 50, 70 centavos, may tinira pang 30 centavos, tapos biglang tataas na naman, magdadagdag naman ng piso. Hindi hindi parehas, hindi mabuhay, hindi maging sapat ang kapasidad ng isang mamamayang Pilipino. Bakit ito nagkakaganito? Dahil sa tingin ko, mga supot, mga walang bayag, yung ating mga tagapagtanggol sa Kongreso at Senado, at wala silang magawa sa Malacanang at sa mga impositor nitong mga pagpapahirap sa atin. Bakit nangyayari ito? Bakit ganyang karimarim yung mga pinaggagawa ng mga namumuno natin? Tapos, pag sinabi mo survey, sila pa rin ang ngari. Diyos Mario Joseph, buhay naman, mga kaibigan. Sana ang panawagan natin ito panawagan lang naman natin kung sakaling mangyayari, kunin na sila ni Lord. Ay, nako, Diyos Mario Joseph, si nakikinig din? Si Lilian Gabriel. Lilian Gabriel, good morning. Ang daming, ito tingnan nyo. Ang sarap. Wala na po akong kaping imported. Kaya ang iniinom ko, Anvil Coffee. Napakasarap. 8-in-1. Lactose free. Organic pa. Umorder yung commander ko kahapon. Iniintay ko may dadating para akin. Wala. Ano ba yan? Ang sarap na ito, Anvil Choco. Wala man lang para kay Willie Boy. Ng buhay ito,
Pero napakaganda niya ni Lilian Gabriel. Nakalimutan mo ko. Olive, Patches, good morning. Ito ho, baybayin ninyo mga kaibigan. 75% ng ating mga hospital all over the Philippines puno na daw. Tapos 30,000 ang 20,000 ang naglipanang nagkaroon ng COVID sa buong Pilipinas. 20,000 lang puno na. Di ba? Paniwala po ba yan? Buti itong mga Muslim, hindi nag-aaklas itong mga to. Bakit doon sa Mindanao? Doon sa, sa maraming lugar ng mga Muslim, ba't walang namamatay halos dyan? Matitibay ang sikmura niyan. Kaya nyo bang kumain na? Ang Muslim, mga kaibigan, pag walang kapera-pera yan, meron lang sinaing yan, meron lang 2 pirasong labuyo, tsaka asin, ididikdik na gano'n yung labuyo, kakagatin ng kapiranggot na gano'n, tapos susubo ng kanin, ulam na eh. Kaya ang titibay ng katawan yan. Sa suntukan na, ang hirap kalaban yan, Diyos Maria Joseph. Nung ako'y nag-aaral sa military school, alam mo ba ninyo, nag-aaral ako sa Far East Military Academy, School of Discipline, Builder of Man. Imagine mo yan. Doon, may nakasama ko Muslim eh. Lahat ng bugbog, inabot nung naging kasama namin Muslim. Hindi natinag. Maganda prinsipyo eh. Ganyan ang mga kapatid nating Muslim. Kaya lumala ang sitwasyon ng nakawan kasi lahat ng senador puro pabaya. Bilyon-bilyon po ang nananakaw o kahati silang lahat doon. Totoo ba yan mga kaibigan? Tayo nagtatanong lang sa pamahalaan sa ating pamahalaan, sa ating Senado at Kongreso, halatang-halata na po namin halatang-halata na. Sana naman, tantanan na natin yung ako simple, sabi ko para wag ka magka-COVID, simple. Wag ka magpuyat. Kumain ka ng masustansya. Tapos uminom ka ng vitamins. Yung COVID, nagtatatakbo, naghahanap ng ibang lilipatan Ganun hindi ko nakitaan itong pamahalaan natin na para hindi tayo mahawahan ng COVID. Palakasin natin ang ating immune system at uminom tayo ng vitamina. Kung kayo'y namumulubi, pagtiyagaan ninyong magbulang lang kayo ng tinatawag na anong tawag mo dito? Ano yun, yung maliliit na dahon? Magbulang lang kayo niyan. May tawag nga sa Ilocano nun Sa amin, ganun papakulo kami ng tubig. Papakulo kami ng tubig. Pag kumukulo na yung tubig, lalagyan namin ng dalawang kutsarang bagong isda. Tapos lalagyan namin ng tinipak na kamote. Pagka malambot na yung kamote, yung mga ilang piraso dudurugin. Tapos saka ilalagay yung malunggay. Malunggay lang. Konting okra. Tapos kung meron kang konting prito na isda, isahog mo. Diyos Maria Joseph. Sabi sa hapon, bakero. Conero. Oishide maiwa. Ganon sabi naman sa mga Ilocano, ano ba yun? Manyaman ba yun? Kapangpangan yun. Ano ba sa Ilocano yung masarap? Nakalimutan ko na Hanilet, ano sa Ilocano yung masarap? Naimas! Yun, naimas. Yun, ganun Lulusog ka. Kaya kita ninyo, ang daming mga Ilocano, tinubuan na ng
tinubuan na ng isang damukal na ugat, buhay, tinatawanan nga nila yung COVID na to eh. Pero tayo, binibimbang. Ikaw malakas ang inyong immune system sa simpleng pagkain at meron kang vitamins. Masarap po yung dinding. Diyos Mario Joseph, mga kaibigan. Kahit basit-basit laing. Diyos Mario Joseph po, mga kaibigan. Pinalakas mo yung immune system mo, yan ang laban eh. Bakit hindi na mahagi ng bitamina ang gobyerno? Instead, itong vaccine. Walang kasiguraduhan. Meron nga, namatay eh. Sa datos, nakalista nga sa akin eh. Nakadalawang dos. Nung umulit, nung tamaan ng COVID, patay agad eh. Paano nga makukumbinsi ang lahat? Kinatakutan eh. Kahit na anong pagpilitan eh. Yung iba naman nabugnot na eh. Imaginein mo. Sabi ng gobyerno, huhulihin namin kayo. Huhulihin namin kayo. Sa takot ng mamamayan, nagpila-pila na doon sa vaccination. Tapos, tinamaan na, inabutan na sila ng ulan doon, inabutan na sila ng kidlat doon. Tapos pagdating mo doon sa, malapit ka na sa gate, bukas na wala na hong vaccine. Limited. Wala nga kayong ma-inject eh. Wala nga kayong mabakuna. Bakit nyo tatakutin ang mamamayan? Bakit ganon? Tapos, hindi ka pwedeng pupunta sa mall. Anak ng tupang buhay ito, mga kaibigan. Tapos, yan, PTRC test na yan. Ano yan? Sipon, ubo. COVID ka na. Tapos, yung mga nasa hospital, ng mga nurses, yung mga frontliners, nananahimik eh. Kinaawaan na nga ng mamamayan, kinaawaan na po natin. Na kasi sila yung sumasalo doon sa mga may sakit. Imaginein mo, alukin. Bigyan ng ganito yan. Bigyan ng jacket yan. Nung inasahan ng mga tao, walang naibigay. Ngayong araw daw, may ipamimigay. Yung mga hindi daw nakatanggap, makakatanggap na ngayon. Ang problema nila, sa 2,000 budget, hindi sila kasama. Merong plano. Wala nang amount. Bibigyan kayo. Bigyan ng dilata yan! Bigyan ng bigas yan! Naging mukhang patay gutom tuloy itong mga frontliner natin. Ano ba yan? Basta po fully vaccinated ang bulsa nila, okay na yan. Taong bayan ang nagsasakripisyo. Ayun, yun ang maliwanag. Sana po, kaawaan ninyo ako, ha? Bakit? Baka mamaya hindi ako makapasok sa mall. Sa kalsada na lang ako kakain. Kasi, nakapagpabaksin ako. Kaya lang hindi dahil sa mga baksin na yan. Ba't naman ako maniniwala niya sa baksin na yan? Mas meron akong pinaniniwala ang baksin. Nakapagpabaksin ako eh. Kayo nga unang-unang nakapanood eh. Di ba? In-interview ko yung magaling nating magaling nating inventor. Infectious disease doctor. 35 taon nang ginagamit. Sabi ng FDA, hindi ano yan kasi may ganito yan, may ganito. Kung may ganyan yan, saka may ganito yan, bakit gwapo pa rin ako? Ba't hindi ako natatamaan yan? Yun ang sinasabi ko. Kayo, ito kasi masama ho yung puro espekulasyon. Yung ini-speculate mo muna na hindi mo pa nga naiintindihan, mga gago kayo. Kaya minsan,
pag nagbo-broadcast ako, minsan pagkatapos, ako naaawa sa sarili ko at ako na rin ang natatawa sa sarili ko eh. Minsan nga, nagbo-broadcast ako, bigla akong maiisip, nagmumura na halos yata ako. Paano mo re-respetuhin yan? Ha? Paano mo re-respetuhin? Paano mo? Diyos Mariosep, minsan, ang ginagawa nga sa broadcast ko, pinagpuputol-putol. Minsan, kinukulubot pa nga yung mukha ko sa Facebook. Ay, Diyos Mariosep. Di bali nga po sana, kung walang katotohanan yung binabalita ko, di ba, Marilina, Coco, Penuela, Hanilet Piñascosas, di ba? Di bali kung walang katotohanan yung sinasabi ko eh. May binabanggit nga si Sunny, yung doktor, wala na si Dr. Pabunan. Binutatan na nga po. Hindi nga nirespeto, hindi nga kinilala eh. Dapat masagip ng government yang si Pabunan. Huwag nyo nang asahan. Wala ho silang kikitain. Ang tingin ng gobyerno dyan, wala silang kikitain eh. Kapwa ko lang naman Pilipino yan. Bagal, parang ganon eh, no? Kaya, nakakaalibadbad. Ito, ang liwaliwanag, sabi, nagsimula ng mamamahagi ng medical supply ang DOH. Di naniwala na kayo sa akin. Nagsisimula na daw ang DOH na mamahagi ng mga medical supplies. Dapat nililiwanag ng DOH yan. Ano bang medical supplies ang sinasabi ninyo? Ngayon, meron silang sinasabi na nagkukulang na. Nagkukulang daw ang mga hospital natin nitong gamot na tosilisa, pagka mga gamot, nakakarindi rin to, pag binabasa mo magkakanta bingi-bingi ka eh. Tulisisumab. Nagkakaubusan daw. Yan daw yung ginagamit na pagka na-vaccine, pagka napasok ka sa ospital maaari magpagaling sa'yo. Pagka makakapagpagaling, nauubusan. Pero yung nagpa-vaccine ka, any moment, magkaka-COVID ka, may supply. Kita na ninyo. May supply, kulang-kulang nga lang. Kaya, kahit na ano sabihin tuloy ni Francisco Duque, minsan kinakaawaan ko na rin kasi nagngangaw-ngaw na eh. Nagkakandaiyak na yung mokong na to. Naawa na rin ako minsan. Pero, kasi yung pagkukulang, imagine mo, pinag-aaralan mo pa lang, i-impose mo na. Anong klase yan? Di ba? Namamahagi na kayo ng medical supplies. Medical equipment. Sino? Paano mabubuhay yung mga kababayan natin kung public? Yung mga public hospital, dapat dire-diretso ang supply yan ng ating gobyerno. Kasi kawang-gawa dapat ng ating public hospital, hindi ho ba? Kung wala kang magaling na mayor na kagaya ni Isko Moreno, Diyos Mariosep naman, mga kaibigan. Naalalayan yung 6 na ospital niya. Kunwari, ubos na. Ubos need kasi nila kumita. Yan kasi in demand. Yan, sabi niyo. Minsan nga, ayaw ko na banggitin yung mga nagbibigay ng suwestyon kasi gusto nilang matulungan ng kapwa nila tao. Pero, mga kaibigan, kasi ang pagkakaintindi ko, pag sinabi mong kaawa-awa o kawawa naman, dapat makita mo rin yung tao dun sa kanyang ginagawa. Di ba? Tinulungan mo ng una, pero yung pangalawa parang abuso na o kaya yung pangatlo.
mali na ho yun, hindi ho ba? So, para hindi natin sinasabi, sakit natin mga Pilipino yun konting kibot, kawawa naman. O, kawawa, yung sarili mo nga, hindi mo nakikita kung kawawa ka rin. Di ba? So, para maayos natin yon, halimbawa, sabi mo, public hospital. Sino ba ang dapat mangalaga at mapayabong mo yung public hospital? Ang dapat tumulong dyan, national government at local government. Ang kakayahan ng local government, ito lang. Doon na lang sila. Doon na, ang gagamitin na lang nila yung machine na binili pa nila noong 1949. Hindi na accurate. Diyos Mariosep. Nangyari nga rin yan sa amin sa Zambales Walang kapera-pera. Yung aming provincial Zambales. May kaibigan yung governor namin na medyo mayroong kakayahan tumulong doon sa hospital. Alam mo ginawa nila? Ano ba yung machine na yon? Medical machine worth 10 to 20 million yata. Malaking bagay kung gugugulin yung hawak ng gobyerno ng local doon sa iisang pirasong machine. Pumasok sa compromise agreement yung gobyerno namin. Pag nagamit ng local government, i-deliver mo yung machine, no? Pag nagamit at nagagamit na ng mga pasyente, yung 50% ibabayad doon sa namuhunan. At yung 50% baka pwedeng gamitin ng local government. Nangyari ho yun. Ang problema, yung mga, kasi pag bumili ka ng machine, kailangan mo rin ng maintenance dyan, hindi ho ba? Sabi nitong ating isang manonood, sino po ba ang may kasalanan kapag lumubog ang barko? Ang lagay yung pasahero, di ba? Ang lagay yung pasahero lang, di ba? Tama So, ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, piliin mo yung mamumuno sa local government mo. Piliin mo yung mamumuno sa national government mo. Hindi yung nabigyan ka lang ng isang pilak, binenta mo na yung bayan mo. Hindi ho ganon. Ngayon ang dapat natin pag-ingatan, alam ho ba ninyo kung dito sa darating na eleksyon, kung inaasahan natin mananalo tayo, pero matindi naman yung mandaraya, paano tayo mananalo? Yan ang isang napakabigat, responsibilidad ng bawat isang mamamayang Pilipino na mahalin at arugain niya yung kanyang boto. Huwag ho natin sasabihin, iisa lang po ang boto ko Hindi ho ganoon mga kaibigan. Yung iisang boto mo, dapat natin bigyan ng kahalagahan. At yan ang magpapabago ng ating buhay. Kung kumakain ka ng 1.5 beses sa isang araw, kung tama yung ginawa mo, kakain ka na ng 3 times a day. Almusal, tanghalian, hapunan. Ganun ho yun Elisa Pateño, good morning. Pasensya na, busy. Okay lang. Ang importante, nasulyapan kita. Maraming salamat sa tugay-gay ninyo sa programang ito. Ganun mga kaibigan Di ba si Jesus nga dumating sa isang pagkakataon na nagugutom ang mga tao. Di ba? Yung 1 pirasong tinapay, sabi niya, ipamahagi mo. Yung namamahagi, hindi nga niya maintindihan paano nangyari. Lahat nakakain di ho ba? Yung boto mo iisa, hindi ho iisa yon. Napakahalaga ho nun. Maniwala kayo sa akin. Kung binabaliwala ninyo yung sinasabi ko, nasa atin po yun Kaya
pagka nangyayari yung ang nananalo yung nandadaya, no? Huwag na natin sisisihin ang sa ating sarili. No? Ikatuwa na natin dahil sa katangahan natin, yun ang naging buhay natin. No? Imagine mo, matuwa ka sa katangahan mo. Ibang klase yun. Ha? O, di ba? Ngayon, kasi pinag-aralan mo eh. Ha? Iniisip mo eh. O, hindi, kasi bata pa yan, di yan pwede maging presidente. Ano? Diyos Mario Joseph, di ba meron tayong sinasabi na kung nakapag-aral ang isang mamamayan, maaaring yung batang yan ang maging pinuno ng ating bansa na mag-aahon sa ating bayan. O, ba't mo sasabihin kung bata pa? O, ikaw naman, maka-Isko Moreno ka. Hindi ho yun. Ang sinasabi natin, sa eleksyon pang presidente, walang bata, walang matanda. O, wala. Kahit ba walang pinag-aralan, kung may tatakbong isang magbabasura o na hindi nakatapos pero punong-puno ng dunong, punong-puno ng idea. Andali lang ho. Andali, gumawa ng paraan yan. Kilala ho ba ninyo yung may-ari ng Ford? Yung ng Ford na sasakyan, di ba? Ininsulto yan, mga kaibigan. Ininsulto yan ng isang mayaman. Sabi, walang pinag-aralan yan eh. Nagdemanda yung Ford. Nung dating sa husgado, hindi kumuha ng abogado. Inabogaduhan niya yung sarili niya. Maraming tinanong yung nag-aakusa. Yung huling sinagot ni Ford? Kung nasa opisina ko, ikaw, na sinasabing mong sinto-sintot bobo ako. Isang pindot lang ng buton, lahat ng itatanong mo, may sasagot na. Di natalo ngayon yung nag-akusa. Hindi uusapin na wala kang pinag-aralan, kagaguhan yan. Kung punong-puno ka ng talino't idea, you can hire a better people who will help you to impose a better life to your nation. Ganun ho yun, mga kaibigan. What more kung nag-aral ka? Katulad ngayon. Module. Buti kung nasa sa ulo ng mga bata. Bukod sa hindi nga maintindihan ng bata yung pinag-aaralan niya, nawala na rin yung kanyang karapatan na makasalamuhan niya yung kanyang mga kaklase. Imagine ninyo yan. Tapos sasabihin, kasi delikado, may COVID, may Delta, may Toyota Delta. Excuse me. Eto, inom ako ng kape, ha. Anvil coffee. Mga kaibigan. Tapos sarap. 8-in-1. Organic at lactose-free. Anti-aging. Meron pa, tsokolate, napakasarap. Ito, meron kang suman. Ay, nako, Diyos Mario Joseph, kasarap nito. Meron kang suman, saw mo dito. Anvil Choco. Organic, lactose-free, 10-in-1. Imaginein mo. Wala pa ba yung kape ko dyan, Hanilet? Sabay ganun, ano? Ubos na yung pinadala ni Marilyn eh. Pagka magpapadala ka, Marilyn, baguhin mo. Nga pala, may tatanong ako kay Marilyn. Hurricane? Merong mabigat na bagyo dyan sa yung mga pagbaha-baha sa New Jersey, dyan sa parte ng Amerika. Inaabot ba kayo niyan? Malayo ba kayo? Balitaan nyo nga kami. Baka naman ako'y nagbibiro ng kape, tapos nalalagay na kayo sa alanganin dyan. Kamusta na kayo dyan sa New Jersey at yung mga kababayan natin sa Estados Unidos? Sa Afghanistan, Diyos Mario Joseph, talagang mabigat. Kita ho ninyo. Ganun hindi tayo dapat matakot at hindi tayo dapat tumigil ng kakahanap
ng mamumuno sa ating bansa. Tayo'y maging aware sa ating bayan. Try and try until we find a better president sa Pilipinas, na magbibigay ng magandang bukas sa atin. Kasi sabi nila, ang buka mayroon pang sisikat na araw. Kung araw-araw pinanonood mo COVID, kulong, lockout, mayroon pa bang bukas? Yun ang tanong, mga kaibigan. Kaya sana po tayo umantabay dito sa mga frontliner natin, alalayan ho natin. Sa 2022 hindi daw kasama yung tulong sa SRA ng mga medical worker natin. Siguro bibigyan na lang daw yan ng ayuda. At baka daw mapasama doon sa Bayanihan 3 naman ngayon. Ubos na yung Bayanihan 2 Bayanihan 3 na naman to. Yan Kaya yung okay lang na kami pare sa New York binaha at sa Newark Airport, grabe ang baha. Basta ingat-ingat lang mare At ang inaasahan ko kasi yung malagay kayo sa mabuting kalagayan. Basta sabihin mo kay inaanak, kay Marilyn, maligayang kaarawan. Happy birthday, happy birthday to you. Yan. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Happy birthday, Marilyn de la Peña. Napakaganda at napakatalinong bata niyan at napakahusay ng lola niya mag-alaga ng napakaganda at napakatalinong apo. Naku, Diyos Mario Jose. Sabi nila, para sa akin si Isko lang ang sagot sa lahat ng problema ng bansa natin. Mali! Ba't naman ninyo ilalagay kay Isko lahat ang problema? Huwag natin siya bigyan ng problema. Tulungan natin siya, na mapayabong niya yung gobyerno. Huwag natin iatang lahat sa kanyang problema. Ang ipanalangin natin, sana makatulong siya sa ating lahat. Yun ang magandang bagay. Kasi mayroong mga nagkakaroon ng agam-agam. Batang-bata pa daw. Anong masasabi mo diyan, Carlo Crisologo? Pagtanggol mo. Puro na lang ako nagtatanggol. Alam mo ninyo itong mga taong urot, ang tawag ko dyan yung uurutin ka, iinisin ka, anong klase naman yan, Diyos Mario Jose? Uurutin, bata pa yan, Diyos Mario Jose. Kung bata, di humanap ka ng matanda. Pagka ayaw mo kay Isko Moreno, kay Ping Lacson. Diyos Mario Jose, mas matikas yan kay Duterte. Putragisting ng kulan. Maghahalo ang balat sa tinalupan yan. Si Isko, God first nga, uunahin ng Diyos. Paano ngayon yan? Ang problema ko dyan, makikilala pa kaya tayo niyan. Pero hindi, mukhang matandain naman Di ba, Mr. Chavit Singson? Kaibigan ko yung si Ninong Chavit Singson. Napakabait ni Chavit Singson, maniwala kayo sa akin. Yung Chavit Singson na inaway-away ni Erap, kita mo, sabi ko sa iyo, sino man, walang karapatan mampupuwing. Napuwing. Kita mo, isang Chavit Singson, napuwing, nakulong tuloy si Erap. Pag-usapan natin ng politika. Ang tagal magdidesisyon. Nagpapa-eklat-eklat pa yung mga iba yung Ping Lacson, walang eklat. Tatakbo ko. Ayaw nyo magdeklara. Unang-una.
Yan eh. Strike the iron while it's hot. Ika nga, isko na. Oh, ang galing talaga ni Carlo. Oh, strike the iron while it's hot. Hot na hot. Ha? Ika nga, isko na. Oh, kita na ninyo? Oh, maraming magagaling eh. May Ping Lacson. Oh, dito mo. Tapos meron pang, anong pangalan? Ang vice president niya, si Soto. O hindi. Hindi nyo pwedeng minus-minusin yan, ha? Maniwala kayo. O, hindi nyo pwedeng minus-minusin yan. Bakit? Ang pinakamatatag na noontime show sa buong Pilipinas, ha? Panahon pa ni Marcos, panahon pa ni Cory. O, ang dami na nagdaang panahon. Lahat ng noontime show nalaglag na. Ang buhay lang, Itbulaga. Pag umikot yan, marami nagmamahal dyan kay Soto. Hindi nakakasiguro si Presidente Rodrigo Roa Duterte dyan. Ha? Pera na lang kung magkanaan kayo sa Comelec, ha? Kaya kayong mga taga-Comelec, huwag ninyong iintayin, ha? Nasunugin kayo ng bayan, ha? Yung mga dayaan sa mga probinsya, mga kaibigan, bantayan ninyo yan. Baka mamaya umaarangkada si Isko Moreno o kaya si Ping Lacson mamukat-mukat nyo, zero kayo. Kaya iingatan natin yan. Oh? Yan ang sinasabi ko. Ha? Walang magaling, ha? Kung hindi nag-iingat. Kaya iingatan ninyo. Kinakailangan. Parang basketball yan. Ha? Lalong-lalo na si Pepsi Paloma, mahal si Soto niyan. Di ba? Diyos Mariosep, tingnan nyo, sukatin nyo. Ha? Alex, tingnan mo. Sinong noontime show ang nagpunta sa mga bara-barangay na nakikita yung mga naghihikahos? Tapos sa dami ng naghihikahos, kahit pa 10,000 meron napapakinabangan. Simple. Maglabas ka lang ng plastic na botelya may 10,000 ka na. Ibang klase yun, ha? Hindi ho agad-agad nakakalimutan ng mga nakikinabang na yan. Ha? Kung ang naalala mo, COVID, sino pang pipiliin mo yan? Kung mas magaling naman na magician yun. Kaya kayo, binabasa ninyo, sino dala ko, ha? Di ba? Wala pa. Tinitignan ko kung sino mahusay-husay dyan. Kaya, ingatan ho natin ang boto natin. Maniwala kayo sa akin, mga kaibigan. Baka mahal na mahal natin at gusto natin ipanalo. Bukas makalawa, nagising ka, talo. Sasabihin mo, sayang. Kasi kulang. Sabi ko na nga sa inyo sabi ko na sa inyo ganun tayo mga Pilipino Hindi, nagkulang Yan ang mahiwaga diyan. Bansang Moro election return or sa ARM ang result diyan questionable. Ayan. Kung may questionable lugar katulad diyan sa Bangsamoro at diyan sa bantayan natin yan. Bantayan ho natin yan. In 2 years time, siksik, liglig ang accomplishment sa Manila. Kay Isko po tayo. Ayun yun ang sinasabi natin Kahit na kanino po tayo, mga kaibigan. Mag-volunteer kayo, magbantay kayo doon. Kaya ba natin bantayan yung Davao? Kaya ba natin bantayan yung Moro Islamic? Yung questionable sinasabi ni Carlo. Pag hindi ninyo nabantayan yan, pitik bulag. Kaya ingatan po natin yan. Sino ang mag-iingat dyan? Tayo, mga mamamayan. Tapos nabigyan niya ng, Diyos Mariosep. Isa lang ang tanong ko, mga kaibigan. Sagutin nga ninyo. Sino ang pinakamaraming perang kandidato? Sige, sabihin niyo sa akin, sino pinakamaraming perang kandidato? Baka hindi tayo tumagal dyan. Sino? Sagot! Ayan na. Carlo, sino pinakamaraming pera sa palagay mo?
Oh, paano? Yan ang, kasi ang labanan ho ng eleksyon. Padamihan ng pera. Wala yan. Yung Comelec. Hindi, ganito, piso per tao, ganyan, ganito lang ang gastos. Nako, Diyos Mariosep, sinungaling yung Comelec na yan. Oh, paano? Tingnan nga natin. Oh. Correct! Pinakamarami si Duterte. Ngayon, paano nyo tatakpan yan? Kasi para manalo kang presidente, kailangan may bilyong piso ka. May bilyong piso ka. Suyurin mo bawat sulok ng mundo. Bawat sulok ng Pilipinas. Diyos, ang Diyos, nakatingin lang yan, maawa yan. Nasa tao po ang gawa. Nasa Diyos lamang ang awa. Kaya tayo, kung sino yung alam natin na dapat manalo, dahil naniniwala tayong may Diyos, bantayan at tulungan natin yung boto natin na huwag mawawala doon sa presintong binutuhan mo. Ayan ang sinasabi ko. Meron nga ako nakuhang balita yung pagbibigay daw ng ayuda. Ito tip pag-aralan ninyo. Yung pagbibigay ng ayuda doon sa mga mahihirap. May nagmo-monitor. Kinukuha na yung listahan ng 30% per barangay. Kung kinuha yung 30% ng barangay at na-insert doon sa boto nung isang kakandidato, hindi ka pa nangangampanya, ubus ka na. Yan ang mabigat. May pera. Paano na? Kaya, kita ninyo, ang tikas ng Pangulo natin, natitiyak niya na mananalo siya. Kayo na nagsabi, pinakamaraming pera si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Baka mamaya, pagka nanalo yan, sasabihin nyo, nandaya yan. Nako, maniwala kayo mga kaibigan. Puro tayo uhuging iiyak-iyak. Ang daming pondo. Ayan. Sabi ko naman sa inyo kinakailangan kasi yung presidente mo, may nangako sa'yo. Bukod sa nangako sa'yo, dapat hahandaan mo yan. Yung nangako sa'yo, nabigyan. Tapos gunggong, tarantado, buang, buaya. Paano na? Di ba pagkadating ng eleksyon sa saktuhan, lumalabas ang tunay na pag-uugali ng mga kandidato? Ayan, saan tayo pupulutin yan? Kaya yung sinasabi natin God first, talagang dapat yan, God first. Paano nga kung hindi nga God first? Ayan na, sandali, inaayos ko lang yung monitor ko. Kung boboto ka nang nag-start pa lang sa politika, pag nanalo, yan, babawi yan. Dito na sa may pera, mabali o matalo, di na malungkot. Ay, di na mangungurakot. Sabi ni Nestor Sulapas. Ay, thank you for watching, Mr. Sulapas. Kita ninyo, new viewer natin yan. Kung boboto ka nang nag-start pa lang sa politika, pag nanalo yan, babawi yan. Dito na sa may pera, mabili o matalo, di na mangurakot. Yan mga kaibigan, marami na tayong tip, Sandali, meron akong gustong ipakita sa inyo mamaya ba't bagay sandali kaya kailangan matalin tayo sa pagkakandidato. Ngayon, kung feeling nyo hindi pa sapat yung inyong
salapi. Ha? Feeling ninyo hindi pa sapat ang inyong pananalapi, wag na muna kayong aarangkada. Kasi pagka nabokya tayo, patay tayo diyan. Mahirap na pong eto. Meron maganda ako narinig na kanta eh. Ito, matutuwa kayo dito. Hoy, nasan ka na? Nawala eh. Nasaan ba yung kanta ni Charlie? Meron ako nakitang kanta ni Charlie. Nawawala. Sino ba yung nakapag-imbak ng kanta ni Charlie? Gusto kong mapakinggan ng ating mga manonood eh. Para mapakinggan, may magandang pang eh. Nawawala. Ang hirap ng tatanga-tanga pa dito sa mga no. Walang kabusugan ang mga tinamaan ng lintik na yan. Nasa himpapawid ang agila. Ayun. Ako nga nangangampanya na rin sana lumabas yung katotohanan kung sino ang dapat. Commander Mau, baka nanonood ka, no? Ipakibato mo nga sa akin yung kanta ni Charlie Fry. Maganda yung kanta ni Charlie Fry. Gusto ko mapakinggan ng ating mga mamamayan. Kung gaano katinis yung kalimutan ko title eh. Pero talagang kapakipakinabang. Hindi ko ma-google. Hindi ko makita doon sa Kaya lahat tayo nagnanais na gumanda ang ating buhay. Nakita nga natin, di ba? Meron naman tayong mga politiko na mahal niya yung kanyang kababayan. At talagang gumagawa siya ng paraan na mabago ang ihip ng hangin. Ang problema, yung makakalaban, tulisan. Kaya kailangan aware tayo paano natin ibablock yung mga pinaplano nung kalaban. Hindi ho katakataka sa bansa natin na panalo na, talo pa Pilipinas, God first. Tayong lahat may Diyos. Maniwala tayo sa hindi. Ang pinaka-importante, mga kaibigan, ayaw nyo maniwala sa akin, nasa sa inyo. Gusto ninyo maniwala sa akin, nasa atin pa rin ho yun. Ang pinakamaganda, militante, sabi niya, Buenos Dias. Dali, sabi niya? Buenos Dias, Sir Willie Mantete, at salvo que Dios te bendiga. Buenos Dias, amigo. Alam naman natin na ang politics ay magulo. Patayan pero bakit daming gusto dyan? Kasi kahit paano kikita sila. Pero mas okay talaga if may pera ang piliin mo, lalo na nakita mo naman na may nagawa. Kita mo. Attend muna kami, entrep. Pakibato mo lang dito sa monitor ko yung
yung kanta ni Charlie, yung ano yun, huli, may huli yun, something eh, ha? Para mabahagi natin doon sa ating mga manonood. Tawad at ilang minuto na lamang ang nalalabi eh, magkakahiwa-hiwalay. Pero tomorrow I'll try my best kung hindi aabot, ano. Alam naman ninyo, tayong lahat, ha? Dapat magkaroon na ho ng pagbabago. Huwag naman puro COVID. Bukas ayaw ko ng COVID. Ha? Tignan natin kung anong mas maganda. Importante, ha? Maipanalo natin. Yun dapat na maging pangulo ng bansa. At alam natin kung papaano, ha? Sasawatahin ang dayaan. Kagaya nung kay Erap, maganda yun eh. Magandang example yun eh. Ano ho ba nangyari do sa eleksyon ng presidential election nung panahon ni Erap? Natatandaan po ba ninyo yun? Ang kalaban niya no, kung hindi ako nagkakamali, si Joe De Benicia. Di ba? Dinayaan nila si Erap doon, kung hindi ako nagkakamali. Mga 5 million votes. 5 million votes. Ano nangyari? Si Erap pa rin nanalo. Bakit? Nakinig ang bayan eh. Ha? Erap ako noon. Nakinig ang bayan eh. Sagadsad ang botohan noon. Nagbaha ang boto kay Erap. Lumamang pa ng 7 milyon yung si Erap para sa mahirap eh. Dapat yun ang mangyayari ngayon. Ha? Sandali, meron ako mga nakakaligtaan. Sandali lang po. Yung nga ang problema, yung mapepera ang lalong namemera. Mga buwisit na yan, hindi ko mo mapera, hindi na magnanakaw. Carol Padlan, good morning. Thank you for watching, ha. Alam naman natin na ang ganyan talaga mga kaibigan. Kaya ingat-ingat, ha. At siguraduhin natin na yung ating mga iboboto yung nasa matibay na, ha. Pag-aralan ninyo, ha. Ang daming choices eh. Sara Balabagan, Sara Balabag. Hindi. Nailigtas na ni ano yan eh. Si Sara Duterte, Ping Lacson, Isko Moreno, sino pa? Ang dami. Mga 5 yata maglalaban-laban eh. Hindi ba kaya ng one-on-one? Maganda dyan yung Sara Duterte versus Isko Moreno. Yan, magkakakilala na yan. Tapos isang matinding matunog na Vice President versus Rodrigo Roa Duterte. Huwag niyong kalimutan. Sandali. Huwag niyong kalimutan pumasyal sa Eras 2. Gusto niyong kumain ng mga masasarap na ramen at iba't ibang masarap na Japanese food, kahit Filipino food. Eras 2. Nasa kanto lang yan ng ano bang lugar yon? Adriatico lang yan eh. Nasa likod yan ng St. Paul. Huwag iboto yung mga mapagmalinis dahil sila ang may katiwalian sa katawan. Napakaganda ng sinasabi ni militante. Sa inyong lahat ako'y naggalak. Kita ninyo kanina yung mukha ko. Masyadong masyadong pagod. Ngayon nagliwanag. Nakainom ako ng Anvil Coffee. Kanto ng yan, Orosa at saka Malbar, Malate area yan. Napakasarap po, Eras 2. Tapos may Eras 1 din yan eh, along Adriatico. Ang sarap po, mura na, rapsa pa. Maraming salamat ha. At sa inyong pag-join sa programa, alam ho ninyo maraming bagay yan eh. Nagkakaroon ng mga better idea yung ating mga manonood. Kaya sa inyong lahat, ingatan ang inyong boto ha. Para hindi tayo iyak ng iyak.
Tsaka yung masyadong pakailamero sa COVID, manahimik na kayo. Wala na kayong naitutulong. Mangupit na lang kayo ng mangupit. At pabayaan na lang ninyo yung mga nurses at frontliner para magkaintindihan na. Director. Director ng pelikula. Secretary Duque. Sana mapatawad ka ng bayan sa darating na panahon. Yun ay naman maingay. Tapos nung nabubuko, nananahimik. Ito mo. Kaya, Mr. Duque, tsaka anong pangalan ninyo? Domingo ng FDA. Laliman ninyo ang pagdadasal. Ananya Dolendo Alporte, good morning. Magandang umaga, Ananya, at sa inyong lahat is watching. Opo, maraming I love you po sa inyong lahat. Ngayon, doon sa mga kababayan natin, sabihin natin sa kanila, pagdasal ninyo, pagdasal ninyo, mananalo si Duterte, Pag hindi nanalo yan, ibig sabihin natalo. Pag nanalo yan, patay kayo. Maniwala kayo. Tapos nanalo pa yung kanyang nakaw! Lahat kayo mananagot. Kaya, yung nangangarap, galingan po natin. Alam, ang lagi yung sasabihin ninyo, Diyos muna! Bago ang anuman. God knows who does not pay. Inalis na po kasamang Alex yung God knows who does not pay. Libre ride na daw ngayon. Ano to? Bongbong Marcos. Huwag nang kakalimutan din yan. Bongbong, dito ang mga tropa. Si Willie Idol kita, nasa gitna ka lang. Yan. Salamat po. Buti nalaman po ninyo. Kasi, alam mo ninyo, sasabihin nila sa akin, yan si Willie, meron yung kursonada anong pakialam ninyo kung may kursonada ako? Pero, karapat, pananagutan namin na magwa-one-sided kami. Kaya kinakailangan balanse. Sa inyong lahat, sa abroad, sa anumang kayong lupalop na nasaan, lagi kong pinapanalangin. Lagi tayong nasa mabuting kalagayan. Si Days, good morning, sa Parañaque, alam ko nanonood dyan. Lander. Kapag nanalo si Duterte, nandaya. Kapag natalo, dinaya. Ang galing, Kapag nanalo si Duterte, nandaya. Kapag natalo, dinaya. Ayan. Stay safe po sa lahat, sa lahat sa inyo, sa Region 3, sa Region 4A, saan man kayo naroon. Nasa impyerno man kayo, nasa langit. Bona Hardiniano, greeting to you, Kuya Willie, from all of us here in Anaheim. Bona, si Chay, good morning. Mukhang late ka. Sana lagi kang pagpapalain ng Diyos at mabuhay kayong lahat dyan. Gahol na naman tayo sa oras. God bless us all. Ang tabayanan po, Digital Patrol, ni kasamang ano pangalan tong lolo ko to? Ang tabayanan po yan, Digital Patrol. Ako po ang inyong kaibigang lagi nagkakaroon ng block, mental block. Palusot pa Maraming salamat. God bless us all. Thank you. I love you. I love you all.